Nandito nga tayo sa isang shawarma, bali alas 12:30 to ng gabi. Lumabas tayo dahil medyo nagutom tayo, dahil naglaba tayo at ito, yun nga pala yung karugtong ng ating kwento. At ang mga oras na pala nito, nakashort lang ako, nakapambahay ako. Lumabas tayo, actually alas 2 sa madaling araw naman magsasara yung shop na to, ay yung shawarma. Kaya bumili agad tayo habang hindi pa siya nagsasara. Mga ilang oras lang, alauna na pala, 1:30 na. Kaya maglalapit na sila magsara at least sa abutan natin. Yung karugtong ng ating kwento, nung nakarating na tayo dito sa Saudi Arabia, 11 days lang tayo sa Pilipinas simula nung nag-apply tayo na i-process agad tayo at nakapasa agad tayo sa medical. Alam niyo, nagkaroon pa ako ng problema nun sa agency dahil nakikinig ako dun sa mga recruiter sa labas dahil nag-try lang naman ako mag-apply nun after ko mag-training sa TESDA. Dapat pa Canada ako, kaya lang kung sino yung mauuna, Canada ba o Saudi, kaya lang ang Saudi 11 days lang nakaalis agad ako. At saka huwag kayong maniniwala sa mga recruiter na nandoon sa may mga agency na sa labas, sa sasabihin nila, kami ang bahala sa'yo. Huwag po kayong mag-apply sa kanila, mag-direct na po kayo mismo sa loob ng agency. At least mura lang ang babayaran nyo. Minsan nga wala pa. Di katulad dun sa mga sa labas, magyayaya sila sa inyo, sasabihin tutulungan nila kayo makapasok agad doon. Huwag po kayong maniwala. Kaya ang gawin nyo, dire-diretso lang kayo sa loob at hanapin nyo kung sino man yung nagbibigay ng form doon para makapag-apply kayo at sabihin nyo walk-in kayo. At siguraduhin nyo din yung a-applyan nyo, may ready visa na siya. Hindi yung sasabihin sa inyo na maghihintay pa kayo ng visa, mahirap po umasa sa ganon kasi medyo matagal. Kaya 11 days lang at hindi ko pa makalimutan mga katito-katita, nung nasa airport ako, ang pera ko noon 11 ano lang, nasa 67 pesos lang. Ngayon, ang mga pagkain sa airport, medyo mahal. Wala naman tayong mabibili na halagang ganon. Mabuti na lang, may nakilala tayo na kasabay din natin sa agency at sabi niya sa akin, baka daw gusto kong kumain. Sabi ko, sige, okay lang, katatapos ko lang kahit gutom ako nun. Sabi niya, hindi, ako na bahala sa'yo. Huwag kang mag-alala, inilibre kita. Doon ako natuwa. Talagang kapag ano talaga, no, yung mabait ka at marunong ka rin naman makiramdam sa iba, marunong kang tumulong, dumarating din ang time na may mga good karma din. Alam niyo po ba yon? Kaya maging mabuti rin tayo sa kapwa natin. Huwag tayong mang-aapak sa kanila at huwag tayong yung sabihin natin magmamatamahin natin sila pag meron tayo. Dapat marunong tayong mag-adjust at magpakumbaba. At least hindi tayo nakaapak ng ibang tao at marunong rin tayong tumulong sa mga taong nangangailangan. Kung sa abot lang ng ating makakaya. Kaya sa mga panahon na 'to, eto po kung pansinin niyo ang Saudi Arabia ay napakaganda, gawa talaga sila sa bato at ang ganda ng kanilang mga bahay. Dito tayo sa isang subdivision na talagang mga mayayaman ang nakatira, pauwi tayo sa ating bahay dahil umikot ako. Dati kasi malapit lang yung dinadaanan ko, ngayon medyo malayo-layo rin siya ng konti, kaya naglalakad tayo. At nung 11 days lang, nung nasa airport tayo at malapit na ang flight natin, at least natuwa ako dahil ang darating namin sa Saudi ay first time na company na papasukan ko ay first time din yung bahay. Kasi yung bahay na tutuluyan namin, dati po siyang kulungan ng mga baliw. Bali na develop na siya, pinaganda siya. Kumbaga, parang inupahan ata ng company namin, kaya inayos. So, panoorin nyo po at pahantayin nyo yung mga susunod na mga video natin. Ikukwento natin dito sa vlog ko kung ano yung mga pangyayari at nangyari sa amin mula nung dumating kami dito sa Saudi Arabia. Ito ang buhay OFW. Maraming salamat sa inyo. Salamat Lord. God bless you all. Bye.